Ang mga aral at pananaw ni Bishop John Ayudtod. Si Bishop John Ayudtod ay kinikilala bilang isa sa mga haligi at pioneer ng Apostolic Faith sa Pilipinas. Bilang tagapagtatag at pastor ng Worship and Praise Community Church, WPCC, naging malalim ang kanyang impluwensya sa paghubog ng pundasyon ng pananampalataya ng marami nating kababayan, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa Estados Unidos. Ugat ng ministeryo at kasaysayan. Ang kasaysayan ni Bishop John ay mahigpit na nakatali sa mga tanyag na pangalan sa mundo ng Ebanghelyo. Ang kanyang yumaong asawa na si Sister Venus Almeda Ayudtod ay kapatid ng kilalang evangelist na si Pastor Will D. Almeda. Isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng relihiyon sa bansa ang ugnayan ng dalawa. Sinasabing ang ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, JMC, ay nagmula sa mga turo at gabay ni Bishop John. Bilang naging pastor ni Pastor Will D. Almeda, si Bishop John ang nagsilbing espiritual na pundasyon bago pa lumawak ang JMC sa kasalukuyang anyo nito. Ang epiphany at realisasyon sa katotohanan. Sa kabila ng maraming taon ng matagumpay na pagpapastor sa Pilipinas at Amerika, dumaan si Bishop John sa isang mahalagang yugto ng pagbabago, isang epiphany o malalim na realisasyon. Napansin niya ang isang nakababahalang trend sa loob ng tradisyonal na simbahan. Kakulangan sa praktikal na katotohanan, napagtanto niya na maraming doktrina ang tila malayo na sa realidad ng buhay at hindi na nakatutulong sa tunay na pag-unlad ng tao. Kultura ng pagiging sunod-sunuran, na malas niya ang pagkawala ng sariling pagpapasya ng mga miyembro. Sa halip na palakasin ang kaisipan ng tao, ang sistema ay tila lumikha ng mga tagasunod na umaasa na lamang sa utos ng kanilang mga lider. Labis na kontrol, na bahala siya sa lawak ng pakikialam ng mga pastor sa personal na aspeto ng buhay ng mga miyembro, mula sa estilo ng pananamit hanggang sa mga bawal kainin, na ayon sa kanya ay tila sumasakal na sa kalayaan at logika ng isang individual. Transisyon patungo sa bagong kaisipan. Dahil sa mga obserbasyong ito, unti-unting lumihis si Bishop John mula sa mga klise na aral at mas piniling ituro ang praktikal na pilosopiya. Ang kanyang mensahe ay nakatuon na ngayon sa, una, logika at wastong pangangatwiran, paggamit ng isip upang harapin ang mga hamon ng buhay sa halip na umasa lamang sa emosyon o bulag na pagsunod. Ikalawa, personal na pananagutan, pagbibigay diin na ang kinabukasan ng isang tao ay bunga ng kanyang sariling mga gawi at desisyon, habits, at hindi lamang ng kapalaran o panalangin ng walang gawa. Ikatlo, realidad ng mundo, ang pagpapahalaga sa pamilya, edukasyon, at trabaho bilang mga tunay na katotohanan na dapat pagtuunan ng pansin ng bawat tao. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga aral ay nagsisilbing gabay para sa mga taong nagnanais ng espiritual na paglago na hindi isinasantabi ang logika at ang realidad ng mundong ating ginagalawan. Ang presyo ng pagbabago, pag-uusig at pagsubok. Ang pagyakap ni Bishop John Ayudtod sa isang mas radikal at praktikal na kaisipan ay hindi naging madali. Ang pagtalikod sa mga kinagisnang tradisyon kapalit ng katotohanan ay may kalakip na mataas na presyo, isang landas na puno ng pambabatikos, pagtataksil, at pag-iisa. Una, ang hagupit ng paninira. Dahil sa kanyang pagbabago ng pananaw, ang mga dati niyang kaibigan at kasamahan sa ministeryo ang naging matinding kritiko niya. Inakusahan siya ng marami bilang isang bulang propeta. Isang bansag na napakasakit para sa isang taong nag-alay ng buhay sa paglilingkod. Hindi naging lihim ang galit sa kanya, lantarang ginamit ng ilang mga pastor ang kanilang mga pulpito upang siya ay siraan at kutsain sa harap ng kani-kanilang mga kongregasyon. Ikalawa, ang pagtalikod ng mga kasamahan. Hindi lamang sa labas ng galing ang bagyo, kundi maging sa loob mismo ng kanyang kawan. Marami sa kanyang mga miyembro ang hindi naging handa sa pagkaing matigas o sa mga bagong aral na kanyang ibinabahagi. Ang kaginhawaan ng dating bulag na pagsunod ay mas pinili ng marami kaysa sa hamon ng sariling pagpapasya at logika, na naging dahilan ng kanilang paglisan. Ikatlo, pagkakabahabahagi at pagliit ng ministeryo.
Ang pinakamabigat na dagok ay ang pag-alis ng kanyang mga dating manggagawa. Sa halip na lumisan ng tahimik, marami sa kanila ang nagtayo ng sariling mga relihiyosong organisasyon at nagdala ng mga miyembro mula sa orihinal na kawan ni Bishop John. Ang dating malaki at nagkakaisang ministeryo ay nagkahati-hati, na humantong sa mabilis na pagliit ng bilang ng mga sumasamba sa ilalim ng kanyang pamumuno. Paninindigan sa gitna ng unos. Bagamat lumiit ang bilang ng mga tagasunod at lumayo ang mga dating kaibigan, nagsilbing litmus test ang pangyayaring ito para kay Bishop John. Sa gitna ng pagliit ng kanyang organisasyon, mas tumibay naman ang pundasyon ng mga natira, mga individual na hindi lamang sumusunod dahil sa takot o tradisyon, kundi dahil sa pag-unawa sa katotohanan. Ipinapakita ng yugtong ito na ang paghahanap sa tunay na karunungan ay madalas na nangangailangan ng pagdaan sa makipot na pintuan, kung saan ang kalidad ng pananampalataya at kaisipan ay mas mahalaga kaysa sa dami ng tao sa loob ng simbahan. Ang panimula, isang testimonya at paanyaya. Bilang isa sa mga manggagawang piniling manatili sa tabi ni Bishop John Ayudtad sa gitna ng mga pagsubok, personal kong nasaksihan ang lalim ng kanyang paninindigan. Ang mga katuruan at karunungang ibinahagi niya ay hindi lamang mga salita, ang mga ito ay nagsilbing mitya na tuluyang bumago sa aking pananaw tungkol sa Diyos, sa mundo, at sa kahulugan ng ating existence. Dahil sa laki ng positibong epekto nito sa aking buhay, napagpasyahan ko na hindi dapat manatiling lihim ang mga aral na ito. Nais kong ibahagi sa inyo ang mga pilosopiyang binuo ni Bishop John, mga kaisipang kung pakikinggan ng may bukas na puso at isipan, ay tiyak na magbibigay sa inyo ng bagong perspektibo at magpapalaya sa inyo mula sa mga maling akala. Narito ang pagsisimula ng ating serye ng pag-aaral. Uumpisahan natin sa pinakapundasyon, isang paksa na madalas nating marinig ngunit madalas ding mamali ng pagkaunawa. Unang bahagi, ang tunay na kahulugan ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa ating unang talakayan, hihimayin natin ang isa sa pinakamalalim na konsepto sa kasaysayan ng tao. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama? Sa tradisyonal na paniniwala, ito ay madalas tingnan bilang isang simpleng kwento ng pagsuway. Ngunit sa perspektibo ni Bishop John, ang aral na ito ay higit pa sa isang relihiyosong naratibo. Ito ay tungkol mismo sa pagdating ng relihiyon sa buhay ng tao. Ang relihiyon bilang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Sa seryeng ito, tatalakayin natin ang isang radikal ngunit lohikal na pananaw ni Bishop John Ayudtad, ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama ay walang iba kundi ang relihiyon. Upang maunawaan ito, kailangang balikan natin ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa sangkatauhan. Una, ang malawak na mandato, kalayaan sa paglikha. Ang unang utos ng Diyos kina Adan at Eva ay simple ngunit napakalawak, humayo kayo, magpakarami, at pamahalaan ang mundo. Kung susuriin natin ng mabuti, ang mandatong ito ay walang mahigpit na limitasyon o komplikadong mga ritual. Ibinigay ng Diyos sa tao ang buong mundo bilang isang blankong canvas. Ibig sabihin, ang tao ay biniyayaan ng sariling pagpapasya, free will, upang isagawa ang utos na ito ayon sa kanyang pagkaunawa at talino. Nais ng Diyos na ang tao mismo ang mag-explore sa mga posibilidad at potensyal na maaari pang madagdag sa mundong kanyang sinimulan. Ikalawa, ang tao bilang co-creator. Isang mahalagang konsepto na dapat nating matutunan ay ito, ang paglikha, creation, ay hindi natapos sa ika-6 na araw. Bagaman ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw mula sa kanyang paggawa, hindi ito nangangahulugan na huminto na ang proseso ng pag-unlad. Ang paglikha ay ipinasa sa kamay ng tao. Inaasahan tayong maging co-creators ng Diyos. Ang mundo ay dinisenyo upang patuloy na mabuo sa pamamagitan ng sining, siyensya, arkitektura, at pilosopiya ng tao. Sa orihinal na plano, ang tao ay malayang kumikilos ayon sa logika at kalikasan ng walang kulungan ng mga dogma. Ikatlo, ang relihiyon bilang balakid.
Dito pumapasok ang trahedya ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Ang relihiyon ay nagsilbing bunga na kumulong sa malayang isipan ng tao. Sa halip na mag-explore at lumikha, ang tao ay naging abala sa paggawa ng mga listahan. Ano ang bawal at pwede? Ano ang banal at makasalanan? Ano ang nararapat at hindi nararapat? Dahil sa relihiyon, ang pagkaalam ng mabuti at masama, ang dating malawak na mundo na dapat sana ay pinamamahalaan ng tao gamit ang kanyang loika ay naging maliit. Ang malayang pagpapasya ay napalitan ng takot sa pagsuway sa mga tradisyong gawa lamang din ng tao. Sa madaling salita, ang relihiyon ang naging bakod na pumihil sa tao na gampanan ang kanyang tunay na tungkulin bilang tagapamahala at co-creator ng mundong ito. Pangwakas na kaisipan, ang hamon sa atin ngayon ay bumalik sa orihinal na mandato, ang gamitin ang ating buhay, talino, at gawi upang magpatuloy sa paglikha at pagpapaganda ng mundo, sa halip na magpakulong sa mga katuroang naglilimita sa ating tunay na potensyal. Paglalagom at panawagan. Sana ay nag-iwan ng malalim na pagninilay sa inyong mga puso ang ating tinalakay ngayong araw. Nais kong linawin na ang layunin ng aral na ito ay hindi upang pilitin kayong iwanan ang inyong kasalukuyang relihiyon. Alam natin na ang relihiyon ay nakaugat na ng malalim sa ating kultura at pagkatao, at halos imposible itong basta na lamang talikuran. Gayunpaman, ang hamon ni Bishop John ay ang paglaya ng ating kaisipan. Higit nating mararanasan ang tunay na kabutihan ng Diyos kung hindi natin hahayaang ikulong ng mga dogma at mahihigpit na tradisyon ang ating espiritu. Ang Diyos ay higit sa relihiyon. Dapat nating laging tandaan, ang Diyos ay nananatiling Diyos, may relihiyon man o wala. Hindi siya nalilimitahan ng mga pader ng simbahan o ng mga listahan ng bawal at pwede. Siya ay ating mabuting Ama. Patuloy siyang gumagabay sa atin bilang ating great provider. Ang kanyang pag-ibig at kalinga ay hindi nakadepende sa ating pagsunod sa mga ritual, kundi sa kanyang likas na katapatan sa atin. Hindi kanya iiwan. Anuman ang iyong katayuan o pinaniniwalaan, hindi kailanman kakalimutan ng Diyos ang tao na nilikha niya bilang kanyang katuwang sa mundong ito. Ang simula ng iyong paglalakbay. Hindi rito nagtatapos ang ating pagninilay sa mga katuruan ni Bishop John Ayudtod. Ang ating napag-usapan ay pasilip pa lamang sa marami pang radikal, matapang, ngunit higit na makatutuhanang mga aral na bihirang marinig sa mga organized religion. Ang mga kaisipang ito ang magsisilbing susi upang tunay mong maunawaan ang realidad ng buhay at ang iyong banal na layunin. Upang magkaroon ka ng libreng access sa mga susunod nating pag-aaral at hindi makaligtaan ang mga darating pang serye, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel na ito. Salamat sa iyong oras at sa pagbubukas ng iyong isipan, kapatid. Inaasahan ko na makakasama pa kita sa mga susunod nating pag-uusap tungkol sa katotohanan. Hanggang sa muli, God bless sa ating lahat.